problema. Huwag ninyo naman sana kaming hadlangan. Mr. President, handa po akong magpakulong kahit saan niyo ako ikulong. Hindi, my wife. Ilang araw na lang at aalingaw na sa gabi ang pamamaalam natin sa 2014 na sa ring pagsalubong natin sa 2015. Pero hindi lang pala sa huling gabi ng taon may paghinay, kundi sa nakalipas na 12 buwan. Kaya guys, bago tayo mag-fast forward at tuloy na mag-goodbye sa 2014, balikan muna natin ang newsmakers at noisemakers na ating pinagpiestahan at pinagdiskusyonan. Magandang gabi, ako po si Tom Rodriguez. Ako po si Rhea Santos, samahan niyo kami mag-flashback dito sa Throwback 2014. Huli ka. Alam mo ba to, kung dahil sa CCTV camera, marami ang nahuli ka na naging susi sa pagkadakip ng mga lumabas sa batas ngayong taon. Alam mo rin, tama ka. Pati nga mga cellphone cameras, hindi na lang pag-selfie ngayon dahil ginagamit na rin siyang pang-video sa mga pinaniniwalaang abusado. Pero ang nakalulungkot, Tom, hindi lahat nakita ng mga CCTV camera. Kaya naman may mga krimen na nanatiling pala isipan pa rin. Balikan natin ang pinakamalalaki sa mga ito. Galit ang naramdaman ng mga netizens ang kumalat sa social media ang kwento ni Baby Angel. Ang 11 buwang bata natagpo ang patay sa ilalim ng isang jeep dahil sa panggagahasa. Sa tulong ng CCTV camera, nakilala ang suspect. Ang kanyang picture agad din na in-upload sa Facebook. Kaya nitong December 5, nahuli na ang suspect. 13 araw lang makaraang gahasain ang sanggol. Panibagong kaso ng rape at naganap sa Kalugit, Bulacan. Ang Andrea Galang Espiritu Rape Victim. Sa CCTV footage na ito, huli cam ang sinakyang jeep ni Andrea. Makikitang huminto ang jeep sa tapat ng gasolinahan kung saan nakuhanan din ang pagbaba ng isang pasahero. Kinaumagahan, August 14, natagpuan siyang wala ng buhay at dagdag ng saksak sa matubig na palayan. Mabilis na kumalat sa mga social networking site ang larawan ng bangkay ni Andrea. Tanghali ng August 18, habang nakaburol si Andrea sa kanilang tahanan sa Kalugit, Bulacan, bumisita ang jeepney driver na si Elmer Jose kasama ang kanyang asawa. Ayon mismo kay Elmer, siya ang driver ng jeep na nasakyan ni Andrea mula sa isang bar sa Malolos. Pero may napuna ang ilang kaanak ni Andrea kay Elmer. May mga marka at kalmot siya sa katawan. Ito ang nagdiin sa kanya sa kaso at sa mga kasamaang jeepney drivers na sina Ramil Diarca alias Bakulaw at si Melvin Ulam alias Long Hair. Kasalukuyan pa rin nakakulong ang tatlong suspect. Sa Facebook, naging viral din ang video ng isang dalagang walang saplot na tumalon mula sa isang kotse sa Mandaluyong City. Sa report, lumabas na isang dayuhan umano ang pilit isinakay ang menor de edad na biktima sa kanyang kotse at doon ginahasa. Sa data na nakuha ng GMA News Research sa PNP Women and Children Protection Center, nakababahala ang pataas na bilang ng kaso ng rape sa bansa. Mula sa mahigit 3,000 cases noong 1999, lumobo ito sa mahigit 5,000 noong 2013. Ang malungkot, 75% ng mga kaso, mga kabataan ang biktima. Ngayong taon, nadagdagan na naman ang biktima ng hazing. Nasawi ang 18 taong gulang na HRM student na si Julio Servando. Sa CCTV footage, kitang-kita si Julio na pasuray-suray habang naglalakad. Hanggang sa bumagsak ang binata. Sa loob ng elevator, makikitang nakaupo na lang si Julio at halos hindi na gumagalaw.
kwarto. A brother-in-law ko told me to proceed to one Archer's place. Nagtatanong ako bakit ano ba nangyari. Nung third time sinabi nila na punta ka na lang dito, doon na ako nag-breakdown. Alam ko na wala na ilan. Trending naman sa racing world ang pagpapalilim sa June 12, ang racing champion na si Ferdinand Enzo Pastor. Pero mas pinag-usapan ang naging development sa kaso. Love triangle ang pinitang motibo sa pagpatay. Ang kaibigan di umano ni Pastor na si Domingo de Guzman ay may relasyon sa asawa ni Pastor na si Dalia. Wala pa rin probable cause because as far as Dalia is concerned, ang connection lang niya dito is yung supposed statement ni police officer Angel na sinasabi niya na-meet niya once. And yun lang. So that's not enough to constitute her as a co-conspirator. On bail lang. No comment muna kami ngayon kasi mag-uusap pa kami ng kliyente ko. Kailangan ko natin Pinag-usapan din ang hashtag Bong Navarro. January 22, naging viral sa social media ang bugbog saradong mukha ng aktor na si Bong Navarro. Ayon kay Bong, si Cedric Lee at iba pa nitong kasama ang nasa likod ng pambubugbog sa kanya. Sa CCTV ng kondominium, nakita ang paglabas-masok ng grupo. Sinampahan ng kasong grave coercion at serious illegal detention ni Navarro si Cornejo, Lee at 5 pa nilang kasamahan. Nagsampa naman ng kasong rape si Cornejo laban kay Navarro na na-dismiss din ng DOJ kinalaunan. Parehong pansamantalang nakalaya si Cornejo, Lee at 5 pa nilang kasamahan matapos aprubahan ng korte ang kanilang bail petition noong September 6. At sinong makakalimot sa pagpatay sa transgender na si Jennifer Laude? October 11 ang matagpuan siyang walang buhay sa Cell Zone Lodge sa Olongapo City. Sa kuha ng CCTV sa Ambience Nightlife Bar kung saan umano nagpunta si Laude bago maganap ang krimen. Nakitang bumaba ng disco bar si Laude kasama di umano si Private First Class Joseph Scott Pemberton at isa pang kaibigan. Si Pemberton ay sundalong Amerikano na nasa Subic, Olongapo matapos makilahok sa taunang pagsasanay ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa ilalim ng Visiting Forces Agreement o VFA. Ayon sa mga saksi, si Pemberton ang naging pangunahing suspect sa karumal-dumal na pagpaslang. Nasa kusadiya pa rin ng Amerika si Pemberton base sa nakasaad sa Visiting Forces Agreement. Nakapiit siya ngayon sa loob ng Camp Aguinaldo na gwardyado ng mga sundalong Amerikano. Nitong December 19 na, nagkita sa unang pagkakataon si Pemberton at pamilya ni Laude matapos siyang humarap sa booking process para sa kasong murder na isinampa kay Pemberton sa Olongapo City Regional Trial Court.